Yung sinasabi natin kanina ang batas, wala na sa kwan Ah, rule of law, yung ginagawa. Ang bumababoy, itong mga opisyal ng gobyerno. Wala nang rule of law Sinisira nila Binibigyan nila ng ibang interpretasyon yung pagpapatupad nila ng batas. Kaya sabi nga natin, ang batas, depende lang sa kung ano gusto nung nagpapatupad. Hindi kung ano yung sinasabi ng batas. Dapat ang batas, nandun ka sa parameter ng batas. Halimbawa, konstitusyon. Yan ang pinakamataas Ang parameter mo yung, huwag kang lalabas doon. Sa parameter ng konstitusyon. Halimbawa, bigyan ko kayo ng example. Yang COMELEC na lang, Matagal ng kaso ito, pero ito pinakamagandang example, madali niyong maintindihan. Halimbawa, ang karapatan ng isang Pilipino na makatakbo. Ano ba yun? Sa konstitusyon ito marunong kang bumasa at sumulat. Ikaw ay nasa tamang edad ng tatakbuhan mong pwesto. Kasi may age requirement yan. At pagkatapos, ikaw natural born Filipino citizen. Yun lang Nasa batas. Pero may batas na ginawa na ang mga yung mga kriminal na napatunayan, nahatulan, yan, di pwedeng kumandidato yan. Kung sila ay nahatulan sa kasong involving moral turpitude at napatawan ng parusang kulong na 1 taon pataas. Sapagkat pagka ganun ang naging kaso mo, halimbawa, nagkakaso ka, ang hatol sa iyo 1 taon o kaya higit pa sa 1 taon. Pagka ganun ang kaso mo, merong accessory penalty kung tawagin. Automatic yun. Ano yun? Yung tinatanggalan ka na ng civil and political rights, mga kaibigan. So, sa batas, malinaw kung wala kang kaso, pwede kang tumakbo. Basta't na-meet mo yung 3 requirements sa ating saligang batas. Ang problema, nagdi-disqualify yung COMELEC nang kung tawagin nila, inimbento nila yun, nuisance candidate. Hindi naman nila masabi na derechahan kung ano ibig sabihin nila sa nuisance candidate. Ano ibig sabihin? Hindi nila sinasabi, pero naiintindihan natin kung kanino nila ginagamit na kandidato yung nuisance candidate. Kanino? Doon sa walang pera. Doon nila ginagamit yun. Sinisira nila yung batas. Gumagawa sila ng sarili nilang batas labas doon sa parameter ng konstitusyon. Mga kaibigan, hindi ho ba? Maliwanag yun Sino nagsabi sa yung pagka walang pera hindi pwedeng kumandidato at nagpapagulo ka lang? Yun ang ibig sabihin ng nuisance Nanggugulo ka lang Pampagulo ka lang. Nuisance candidate. Mga kaibigan. Ano pa ang constitutional provision na nilalabag nila? Yung equal protection of the law. Bukod ho yun, dun sa
provision kung sino ang qualified na tumakbo. Meron pang isang provision sa saligang batas, yung equal protection of the law. Di ba? Kaya nga sinasabi, the law must be applied to all, sabi ni Mayor Lim. Otherwise, none at all. Yun yung equal protection. Ang lahat dapat protektado ng batas. Kung ano yung batas sa may pera, may batas din yun sa mahirap dapat. Pero hindi yun na nangyayari. Bakit? Gumagawa ng sarili. Tulad yung Comelec. Meron ba nuisance candidate? Inimbento lang nila yun eh. Mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ang totoo, kaya sinasabi ni Isko, sinibak niya yung pulis daw ni Kaskolan yun. Mga kaibigan. Kaya niya sinibak yun para maging collateral damage. Di ba? Kumbaga, palit ulo yan. Para hindi pumunta sa kanilang issue. Yun ang inaasahan nila eh. Pag sinibak mo na, yung bola na ipasa na nila sa iba. Pwede mo nang isisi sa iba. Hindi na sa kanila. Ikaw ang mayor eh. Kailan ka magkakaroon ng pananagutan? Sige nga. At saka, nandun ka eh. Hindi ba kasali siya ron sa programa? Nangunguna pa nga siya ron. Nangunguna kayo sa kayabangan. Nung pananagutin na kayo, wala may gustong umako. Nagtuturo kayo. Gumukuha kayo. Gumagamit kayo ng ibang tao. Tinanggal yung pulis. Dapat kayo, parusahan din kayo. Kayo, promotor niyan eh. Kaya ako, awang-awa ako dun sa mga naloko ni Isko. Alam mo kung saan kayo naloko? Sa social media. Napahanga kayo masyado. Sabi ko nga eh, wag masyadong ako dalan-dala na sa ganyan. Sana kung may ayaw kasi magbase ng publiko sa track record eh. Hindi sa pag-ano, pinababayan ko lang kayo eh. Isko, Yorme, presidente. Presidente, hindi gawin yung presidente. Sabi ko nga, sana pag tumakbong presidente yan, manalo. Kaya lang, sana manalo siya. Kung mananalo siya, yung susunod na araw, pag-uhukom na eh. Gunaw na. Sa bispiras ng gunaw, maging presidente sana siya. Mga kaibigan. Katakot-takot na ang pagdadaanan ninyo dyan. Meron na ba napatunayan si Isko? Sige nga. Kaya alin yung nilinis. Trabaho nila yun eh. Yung Divisoria. Bakit ngayon may mga iba na? May ibang stall na pumalit. Kulay naman niya. Dati kulay ni Erap. Orange. Ngayon asul. Asul naman. Yun ang color motif niya eh. Di ba? Managot kayo. Pagkatapos yung nagraling ilang piraso ro sa Korte Suprema eh. Binuwag ng pulis. Mga kaibigan, sila raw sumusunod lang sa tungkulin nila. Mga kaibigan, anong katarantaduhan yan? Di ba? Di ba kayo nahihiya? Alam nyo ganyan talaga. Ngayon, ang batas ay depende lang pala sa gusto ng nagpapatupad. Di ba? Hindi rule of law yan. Kita ninyo mga pinagsasabi nila ngayon, kung ano yung mga sinasabi natin. Si Isko nga nangongopya sa atin eh. Alam ko nakikinig yan eh. Nanonood yan eh. Dito kumukuha ng idea para palitaw. Di ba? Panoorin niyo yung video niya, yung Facebook niya. Kung magsalita, akala mo, malumanay.
sinong edukado. Kala mo edukado di ba? Alam nyo, mga ganito mga ganyan tayo'y magkaisa mga politiko masama yung yung sinasabi natin dito, ginagaya niya, may nagpadala sa akin. Kaya lang, hindi ganun ang style ko, di ba? Alam naman niyo yun May kasabihan sa Tondo, Isko. Tsaka kayo na rin, mga nakikinig. Alam niya itong kasabihan ito. Ang kasabihan sa Tondo, madali maging tao. Pero, mahirap magpakatao. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Sipin ninyo, itong nag-rally, nag-file lang ng petition laban dun sa Anti-Terrorism Act o law, mga kaibigan, sa Supreme Court. Pagkatapos, wala namang pulis, bigla nagsidatingan yung pulis dahil nagrarally raw yung, alam nyo kung ilan? 27 na mga kababaihan. 27 lang. Sa Manila Bay. Nakatitiyak ba kayo na isa man doon walang positive sa COVID? Nakatitiyak kaya sila? Mga kaibigan? Isa lang. Nagakot sila ng tao Hakot yun. Uso na naman ngayon ang hakot, mga kaibigan. Paano? Wala na talagang ang totoo niyan mga kaibigan. Si Presidente Duterte, wala na yan. Wala nang suporta yan ng mamamayan. Marami lang takot, di ba? Wala naman sila mapapalakas di ba? Mga kaibigan, tatakot sila. Yun ang iniisip nila. Pero wala na yan Kita ninyo yung mga sinasabi nating pwedeng mangyari bilang resulta ng kanyang mga kalapastanganan sa ibang mga bansa at leader ng ibang bansa na hindi naman niya kaaway, hindi naman natin kaaway, binababoy niya. Di ba? Kung pagsalita, nakala mo may kakayahang lumaban. Alam natin, hindi naman tayo ubra sa China Sabi ko nga sa inyo kung magkakagera ang China at Pilipinas, hindi na kailangan gumamit ng China ng armas. Wala pa rin tayong laban. Alam nyo kung ano gagawin nila? Patay tayong lahat. Ang gagawin lang nila, iihi lang na sabay-sabay yan, lunod na tayo. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Sabi nitong Colonel na pumalit do sa Sinibak, si Colonel Alex Daniel, bigla sila nagrally, nagdikit-dikit po at nagkaroon ng violation sa protocol natin. Umakto lang po tayo sa rally. Nagkaroon ng grouping at kapag na-establish ang group, lalo na sa rally, nagkakasigawan tayo. Yun daw, sabi niya, mga kaibigan. 27 yan Ba't yun sa Manila Bay, ang dami nun, mga kaibigan. Libo yata yun Laki ng perang ginastos doon. Doon lang. Sabi ko sa inyo, ang unang pakay doon nila, hindi nila alam na, sabi ko, yun ang yun ang masama Pagka isang bagay mali, tatakban mo yan, tatagpian mo di ba? Nang mali na naman.
Hindi mo maitutuwid yan ng panibagong mali. Puro mali na lahat yung ginagawa eh. Hindi nila hindi, ganito gagawin natin. Eh, kilala ko yan. Alam ko mag-isip yan. Sila Ahan Chen. Ganito gagawin natin, ha? Magpapapunta tayo ng tao rito para mabaliwala na yung mga nagpo-protesta sa atin. Ha? Oh. Ayun. Ano nangyari? Na-violate yung protocol. Yung plano nila, una, damage control. Di ba? Oh, nawi saan? Sa violation ng protocol, mga kaibigan. Hindi ba masama yon? Panganib yon? Isa lang ang makawala dyan, di ba? Magkaroon, katulad si Coco Pimentel, di ba? Nag-positive. And dami palang, tapos pumunta pa sa ospital. Mga kaibigan, ang dami niyang inilagay sa panganib. Lalo pa yon. Mga senior na, tatanda na, walang hiya pa, oh. Di ba? Nagpuntahan doon. Paano kayo nagpunta ron? Ano yun, magbibikini kayo ron? Hindi naman sa pag-ano, no? Walang purpose, eh. Kaya yun ang, sabi kong common sense, eh. Alam mong binayaran, eh. Sana kung nag-aakusa ka lang. Hindi. Paano ka napunta ron? Di ba? Saan mo nabalitaan niya? Saan mo nasagap yan? Kung hindi kayo hinakot. Ay, paliwanag ni Isko. Sino naghakot dyan? Siya ba? Yan ang importante. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Mga kaibigan, nag-text si kaibigan nating Rudy Santos sa California, yung bang original na member ng bandang Horoscope. Yung po palang napatay na pulis, kakilala nila, ha? Taga ron sa Gagalangin, sa Tondo. Naging produkto rin pala ng Torres High School yun, mga kaibigan. Ang question doon kay Mayor Isko Moreno, bakit siya naka-escort doon sa doon sa nagtitinda ng alahas? 'Di ba? Ano yun? Business? Ano yun? Sideline? Paliwanag niyo yun, 'di ba? Ngayon, bati-bati muna tayo. Yung ating mga katropa, babatiin natin, mga kaibigan, no? Ano ba ito? Tiyatan sa akin na may problema. Bakit ganun? Ha? Ganun ba? Paano natin babatiin itong mga ito? Sandali lamang, ha? Bubuksan ko yung ko. Data na lang ako. Ayan. Wala nawala tayo. Mga ating katropa, binabati natin si Arlene at Simon sa Amsterdam. Sa Italy naman si Buenos Dias Joel Diaz. Sa Japan si Jorge Beichong at si Rosita DC, si Susana de los Santos, Carmela Torres Balcos, Carol Torres Brihiño, si ka Ani Flormata Saludes, ka Enyang Mina, si June Gases sa Guam, ay binabati natin, original vocalist po ng Abracadabra. Si Walden Kihan Berry din ay binabati natin sa Guam, mga kaibigan. Ramon Santos, Mamu Moon, ang mga katropa rin natin si Andres Bonifacio ng Michigan, Raul Villanada, June Di Valencia, si Yula Sotelo, Sierra Charlie Guzman, Tess Campo Olleta, Dennis Martinez ng Belgium,
Baste Sebastian, Rosario Zapa, Alberto Puno, Rogelio Alfonso, Danilo Almoradie ng Barangay 622 Kagawad, Jerry XO Dani, ha? Si Marilyn Valencia Smith, Eric Partosa, Silvio Lugarte ng Canada, Jerry Obregoso, Puso Felisa ng Paris, France, Bataan Pets, siyempre ang idol natin, Bobby Gomez at ang kanya may bahay, Noemi Gomez ng bandang The Brothers Unlimited, Edwin Javiero, Jimmy Ginto, Edgardo Pangilinan, Gloria Latorre, Sidin Eclar, Elsa Morales, Junjuming B. Acabayo, si Ver Garcia, kumusta ka Ver? Si Alex Portades Camacho, Reynaldo Isaga, Merwin Calyao Vargas, Reynaldo Galang, Jermaine Isidro Aguila, Joe Vargas Hill, Maria Dolores Santos, Alex Fortades Camacho, Bella, bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Magandang Yumaga, Secretary Anyo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng